Likas na sa ating mga Pilipino ang uminom ng coconut wine o tinatawag natin sa Bisaya, tuba, na nanggagaling sa niyog. Paano kung hahanap tayo ng tuba na hindi nanggagaling sa coconut? Yan ka? Kita naman, hawan man. Dito ko lang nalaman, ito sa lugar na to, may mga tuba pala na kinukuha na hindi nanggaling sa niyog. At dyan nanggagaling na tinatawag natin na ijok o paog sa Bisaya. Tanaw natin yung napakalaking pinagsasaluran nila ng tuba. Kunin yung tuba doon ng ijok na nagkakahalaga ng almost 10 liters bawat araw na naproproduce ng ijok is dito nila dadalhin. At dito nakahalaray yung mga umiinom ng tuba na ijok. At ito ang kanilang ginagamit na panimba. Ito, imagine niyo kung gaano kalaki. Si equivalent to 1 garapon siguro to. Siguro makashot ka nito ng mga 2 shot, automatic malalasing ka na. Bago inumin nila yung tuba, is isasalang muna dito. Ito yung tinatawag na salahan. Ito yung nagsisiparate ng mga insects na dumadapo sa tuba ng ijok. Sisiparate muna dito bago ilagay dito sa timba. Mupaingan pa dito, may paang maglakaw pagpauli. Otso-otso na ng agi. What's up guys? Good morning. At ngayon, panibagong vlog, panibagong video na naman ang matutunghayan dito sa ating YouTube channel. Hahanap tayo ngayon kung saan tayo makakatagpo ng tuba o wine na hindi nanggagaling sa punong niyog. Aakyat tayo sa bundok. Guys, grabe, napakainit. Parang mangingitom na tayo dito ng sobra para lang maghanap ng tuba na hindi nanggagaling sa niyog. Kaya kung baguhan ka pa sa ating YouTube channel, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe, click the notification bell dahil mas marami pa kayong matutunghayan dito sa ating YouTube channel. Kaya ano pang hinihintay natin dahil sobrang sakit na, aakyat na tayo para hanapin ang gumagawa ng tuba na hindi nanggagaling sa niyog. So kita nyo naman yung kalsada oh. Pag tayo inabutan ng ulan nito, iwan ko lang kung makapaba ba tayo ngayong araw. Siyempre, dahil yan sa inyo. Kaya huwag nyo kalimutan munang mag-subscribe kung baguhan pa kayo sa ating YouTube channel. Click the notification bell para mas updated pa kayo sa mga susunod pa natin na adventure at ano pang mga history na ating matutuklasan. So ngayon kung makikita nyo is paakyat tapos pababa na naman yung daanan natin, paakyat nitong bundok na pupuntahan natin. So sa mga baguhan pa guys, huwag nyo kalimutan munang mag-subscribe no, sa ating YouTube channel para naman sa mga more adventures na ating gagawin. Kung makalipas yung mga 1 oras nating travel paakyat is nakarating na tayo dito ngayon. At guys, meron na tayong spot kung saan tayo makahanap ng tuba na hindi nanggagaling sa niyog ngayon. Pero, kailangan pa nating magantay dahil ang oras natin ngayon ay 12:39 pa ng noon. Yan, 12 noon. So, kung makikita nyo yung may bundok dyan, dyan may area. Sa baba dyan is may kumukuha ng tuba o wine na hindi nanggagaling sa niyog. So, yan yung tinatawag dito sa Bisaya na idyok or ibyok or anong klaseng lingwahe o anong tawag ng lingwahe sa inyo. Pero ang problema natin ngayon guys is kumilimlim na at may kulog pa. Pero andito tayo ngayon sa bundok, mahirapan talaga tayong bumaba. Mamaya pagbaba natin mamayang hapon, tingnan lang natin ang mga susunod ng mga pangyayari. So mayroon na tayong target at sana maging successful yung vlog natin ngayong araw na to. At ipapasilip ko muna sa inyo. Siguro magtataka kayo at dito lang kayo makakita sa sitio namin, Purok 2, Sitio Kabiloy, Barangay Danao, ng purok na naka-tiles. Yan o. Yeah! Imagine nyo. Diba? Dito lang kayo makakita ng purok na naka-tiles sa gitna ng bundok na ito. Kung meron man kayong sa mga viewers natin dito, kung meron man kayong nakikita ang purok na may tiles, comment nga kayo sa baba. Or baka ito ang pinakaunang purok sa buong Pilipinas na naka-tiles. Yeah, tinood ng mo dawat ng ilahang tuba og container. Tinuod, binaldi-baldi pagani. Daghan kay hubog mahapon kang. Pagpaingon pa dito sa paugan, wa na. Paog day tawag ana sa Bisaya. Paog or
ibiyok. Mana siya. Kung mupaingon pa dito, may pa ang ilahang paglakaw, pagpauli. Mana. Otso-otso na ng agi. Alright, so yun guys. Ibiyok pala, ibiyok, no? Paog. Paog ang tawag sa tuba dito sa Bisaya na hindi nanggagaling sa niyog. Iwan ko lang kung anong tawag sa lugar nyo. Comment na lang dito sa video na to kung anong tawag sa inyo. At paog sa Bisaya at nanggagaling sa tinatawag na idyok or ibyok. Alright, so kung makikita nyo guys, nakapayong tayo dahil itutuloy natin yung vlog natin ngayon dahil medyo hapon na rin, so kailangan ko nang pumunta dun mismo sa spot kung saan andun yung Mananggiti. At ngayon medyo hindi pa rin humupa yung ulan hanggang ngayon, kaya ang ginawa natin, puntahan natin kahit umuulan. Yan, so tara, let's go. Dulot ng malakas na ulan is hindi tayo natuloy kanina, pero ngayon ewan ko lang kung makadaan ba tayo dito dahil parang malakas yung baha. Yun, yun oh. Baha guys. Buti na lang at hindi gaano kalakas. Yun. Let's go. Ito pangalawang sapa to. Uy! Nananggot ka? Wala. Anay! Abi na ako. Kusog kayo ngulan god? Para man kung naawa ganun papar ko na bilay kayo diyan mo din niyo. Ha? Kung naawa din niyo rito. Oh, gikan na to dito. Ika na may tao. Bakit kung naawa mo ulan? Pero maagi naman na kay. Ako rin videohan. Picture ako ano na ako ba? Sige na, pa-antor ako. Ito na ni mo. Oh, ito na. Asa mo ko malapit maagi? Ano rin gumaan? Adi. Seryo. Ako bataan. Balik ko sugan mo lahat. Sige ko gulat-ulat mo tulak na kay. Ano din niyo mo nangyari ito? Ito. Di ano mo ang ginawa, ito kong gabisan. Kumingon ko itong bata ang singgi. Ito ulan. Ito mo Gani. ng kami. Kaya dali mo ito kay tabong na rin. Amo na itong gadali di ay siya. Yeah, basa pa kakayo. Kasi situr, burger ka. Oh. Kato mo na asa mo kumagi, wa mo na wala yung dalan dire. Ano mo ito? Oh. Estrito na nako ni. Diretso din na dito. Oo, na yung... Muagi ko ato magkupahan nila Berta. Oo, na yung... Ikanan ni mo na may ano Oo. ka? Naman ito tambay. Oh, tambis. Anak ka, anak. Ah, okay. Sige, ato na ko ako rampi. Wala ba? Wala. Apa wala pa angat. Kay murag wala mo kagitugnaw. Ako ang magyod ako. Dito mari kay ulan man. Guys, ikaw gulat-ulat mo tulak. Sige na. Wala si Berto wala na pa dito. Wala na po. Sige na ako ram ato picturean ako ram videoan. Oh. Basta naman tambay ko dia. O ani man kay Kalabirta. Yung itong kabador. Oh. Yan anak ka. Oh, ako ra pawala. Ano tayo?
Kita naman, hawan man. Basta na ay kaning nagkamalik na riya. Okay. Sige yo! Guys, yung nakausap natin, siya yung may-ari nung pupuntahan natin na Ijok. Siya yung mananggiti. Ang problema, dahil sa lakas ng ulan is nababasa na siya, kaya kailangan niyang umuwi. Kita naman natin na sobrang basa na. So, pupuntahan na lang natin yung area kung saan nakalagay yung Ijok o paug dito sa Bisaya na sinasanggutan niya. Tara! Let's go! Linisin ko muna yung ating sinilas dahil madulas. Dito may bahay dito. Yan. Pasilungan siguro ng mga kambing yan o kaya ito na siguro yung daan. Nasa kalagitnaan talaga ng bundok itong pinuntahan natin. Oh. Malayo sa kabihasnan. Ayan. Napaka-riskful ng vlog na ito. Napaka-risky talaga ng vlog na ito. Ito. So ayan na. Tanaw na natin itong Ijok. Ayan. Diyan pala galing. Yan pala. And tingnan nyo guys. So amoy tuba na. Ito. Dito sila. Iwan muna natin to dito. Alright, so success. Andito na tayo sa Ijok. Yan. At ito naman sa kabilang parte. Dito is yung kamalig nila kung saan dito sila umiinom. So ayan yung Ijok. Ang problema kung paano natin aakyatin yan. Paano tayo umakyat dyan? Yun problema natin yun. Kasi napakataas ng ano kaya yung style? Okay. Shit. Muntika na tayo Ano kaya yung estilo sa pagkuha ng tuba dyan? Right, so itong Ijok, ewan ko lang kung may nakaka-invento rin ba sa ibang mga lugar. Dahil dito ko lang nalaman, no, sa lugar namin, sa lugar ng dito sa lugar na to, na may mga tuba pala na kinukuha na hindi nanggaling sa niyog. At dyan nanggagaling na tinatawag natin na Ijok o paug sa Bisaya. So, andito yung nila. Ito, pakita. Okay. Ang dulas. May upuan pa dito. Upo muna tayo dito. Yan. So, ito siguro yung upuan ng mga tao na nag-iintay ng tuba dyan sa may Ijok na kukunin yung tuba doon, dalhin dito. At ito naman, amoy tuba. Nagawa sa kawayan. Ito siguro yung tagayan nila, yung tinatawag sa Bisaya na tagayan. Ito yun. Ang laki naman. Ganito kalaki. Tapos napupuno ng tuba na ng Ijok. Siguradong malalasing ka. Sobrang laki. Amoy tuba talaga. Ang kaibahan nga lang sa tuba ng Ijok at sa tuba ng niyog ay itong Ijok is hindi basta-basta tuba na makukuha. Dahil ito ay araw-araw nagpo-produce ng tuba na nasa isang container o 5 to 6 na galon sa isang araw. Yan Imagine niyo kung gaano karami. Yung sa lubi naman, pinakamataas na yung sa isang niyog is yung pinakamataas na yung 1 galon, 1 liter. Pero dito sa Ijok, kaya hanggang 2 container o hanggang 2 container is equivalent to 10 gallons o 10 liter. Ganun kadami pag yung Ijok ang nagpro-produce ng tuba. Yan. Yan ang tinatawag na Ijok at yan kinukuha yung mga tuba. So, tanaw natin dito pa lang is tanaw natin yung napakalaking pinagsasaluran nila ng tuba, Ang laki. 'Di ba kung makikita nyo?
guys. Sobrang laki ng point na nilalagyan ng yung bamboo na nilalagyan ng tuba. Yan o. So, dyan ang gagaling yung tuba na tinatawag natin na paog sa Bisaya o ijok. Ang problema, kung saan sila dumaan siguro. Lapitan natin ng kunti yung kanilang. Yan. Paakyat pa lang dito siguro is medyo mahirap na yung paakyat. Ayan, kung makikita nyo. Saan kaya dumadaan yung kumukuha ng tuba? Ayan yan oh. Yan na yung tinatawag na sugong. Diba ang laki? Ayan. At itong parte na to, ito yung tinatawag na ijok. Yun. Diba? Sobrang taas ng pinagkukunan nila ng tuba andun sa pinakadulo. Ang problema kung saan siguro sila dumaan. Ayan. Kasi parang pahirap yung pag-akyat dito siguro. Ito sigurong area na to, dito sila siguro dumaan. Paakyat dun sa taas. Kasi kung makikita natin, yung Mananggiti dito siguro, steps, tapos dito. Ayan, makikita natin. Dito siguro. Tsaka didiretso, dyan. Pero hindi tayo pwedeng umakyat dahil mukhang delikado para sa atin, hindi tayo sanay. At kung makikita nyo naman is madulas yung kahoy na to. Yan, paakyat doon sa mismong itaas. Pasensya na guys, hindi natin kayang akyatin dahil kung makikita natin, ito lang ang nagsilbi na akyatan nila. Akyatan, paakyat doon sa pinakataas para makuha yung tuba ng ijok. Pero ang problema, madulas dahil umuulan. Yan o. Makikita natin yung steps ng mga paa. So dito, mula dito, steps hanggang dito. So didiretso dun. Kasi dito sa ilalim, wala tayong makikita na daanan. Yan. So ito yung tinatawag na ijok namin dito sa Bisaya na nagpo-produce ng tuba or wine sa English na hindi nanggagaling sa niyog. Iwan ko lang kung meron ba to sa lugar nyo, kung saan man sulok ng mundo, at ano yung tawag sa inyo nito. Comment na lang sa vlog natin na ito. At kahit inabutan na tayo ng gabi dahil mag-aalas 5:30 na ng hapon at nagiging sulit pa rin yung pag-akyat natin dito sa kalagitnaan ng bundok na ito para makita yung pinagkukunan nila ng tuba or wine na mula sa ijok na hindi nanggagaling sa punong niyog. So para naman sa gustong makita natin, magbabalik tayo dito para sa part 2 na lang ng vlog natin na ito. At tatimingin natin na maabutan natin yung Mananggiti at para ma-interview natin. Kung gusto nyo ng part 2, comment na lang sa vlog na ito dito sa baba. So, ayan na po yung ijok. Ayan. So, pagkatapos nilang kunin yung tuba doon ng ijok na nagkakahalaga ng almost 10 liters bawat araw na naproproduce ng ijok na tuba na galing sa ijok is dito nila dadalhin. Yan, dito. At dito nakahalaray yung mga umiinom ng tuba na ijok galing doon sa pinagkukunan nila na tuba at dito sila mag-iinuman. At ito ang kanilang ginagamit na panimba. Ito, imagine niyo kung gaano kalaki, 'di ba? Is equivalent to 1 garapon siguro to. Ayan. So siguro makashot ka nito ng mga 2 shot, automatic malalasing ka na. Sa pag-aalaga din nitong ijok is kaibahan doon sa pag-aalaga na niyog, sa pagpapalabas at pagproduce ng tuba ng niyog, kaya kaibahan din yung pag-aalaga nito. So ang nakakaalam lang is yung Mananggiti. Kaso nga lang hindi natin naabutan dahil makikita nyo naman na abutan na lang natin sa daan, pauwi na sila. At ito guys, ipapakita ko po nga pala sa inyo. Mula doon sa ijok is bago inumin nila yung tuba is isasalang muna dito. Ito yung tinatawag na salahan. Yan o. Salahan. Ito yung nagsisiparate ng mga ano ba yan? Mga insects na dumadapo sa tuba ng ijok. Sisiparate muna dito bago ilagay dito sa timba. Ito yung timba. At ito yung tinatawag na salahan. Ayan. So, pagkatapos ditong masala is iinumin na doon sa mga umiinom ng ijok.
Sayang nga lang dahil hindi tayo makainom ngayon. Dahil nga hindi na natin naabutan, dulot nung medyo hapon na rin, hindi na natin naabutan yung Mananggiti. So, gagawaan na lang natin ang part 2, ang video ito. At kung maraming share, maraming like, babalikan natin dito yung mga Manananggiti. Alright, so hanggang dito na lang. Mag-ingat tayong lahat at salamat. Saan man tayong sulok ng mundo, saan man tayo aabot sa content natin dito sa YouTube, huwag niyong kalimutang i-subscribe. Yan, ang ating YouTube channel dito sa YouTube, Ido de Vero Vlog. Alright, subscribe na lang. At hanggang dito na lang. Mag-ingat tayong lahat. Abangan nyo na lang yung mga susunod natin na mga content. Hanggang dito na lang. Mag-ingat kayong lahat at I love you all. Woo!